Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Ito po yung programa natin sa unang-unang programa, partner, sa 2025. At manatili lang po yan dyan. Pabatiin po na natin yung ating kapartner. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa amin ng palatuntunang Balita at Talakayan. Happy Three Kings sa mga nakikinig sa atin. And of course, Happy New Year po sa inyong lahat. Mukhang nakalipas na, partner, itong mga event ngayong December. Siyempre, una yung Christmas party, yung mga Christmas party nakatapos na. At itong ating New Year. Kasunod dito yung New Year, yung ating Kalapan Fiesta. Oo. At utay-utay na. Nagbabalik ka na sa kung saan man nanggaling. Sabi nga, yung mga artistahin ng ng mga taga Mindoro. At ang alam natin, talagang sa ngayon, talagang napaka haba nung mga pilahan ngayon diyan. Dahil siyempre, yung iba dyan, yung mga estudyante, nagbabalik ka na, yung mga magtatrabaho, nagbabalik ka na ng Metro Manila dahil siyempre, start na rin ang trabaho. At yung iba ay may pasok na. Oo. Ang advantage lang ngayon dahil meron tayo yatang mga yung online na pagbibili ng ticket, yung online booking, di ba? Medyo malaking naitutulong nun sa mga kababayan natin na medyo malalayo yung pinanggagalingan, yung parting southern part ng ating lalawigan. So pagdating nila, meron silang naka-rating ticket dahil bayad na yan eh. Alam ko yung mga sa online booking na yan, bayad na yan, pero mas mahal siya. Hindi ko alam paano binabayaran yan. Through GCash ba? Parang through GCash siya eh. Through GCash. Pero mas may presyo ng kaunti. Mas mahal yata ng almost 200 pesos. Pero okay na rin. At least convenient naman. So, hindi ka napipila, di ba? Oo, pero malaki rin ang kinikita, mga 200 yung patong doon sa pangkaraniwang pasahe. So medyo advantages ngayon. Doon sa may pera. Pero kung yung ikinigtsatsaga at gusto mo pumila, magtsaga ka dyan sa pila. Yung medyo nakakaawa lang sapagkat alam mo, pag nakikita natin, itong kasi natin is, Roro yan eh. Strong Nautical Highway yan. Republic Highway. Republic Nautical Highway yan eh. So yung mga commuters natin from Visayas area na nanggagaling Iloilo, Capiz, Aklan, Negros Occidental, Zamboanga, napakaraming mga bases ngayon na nakapila dyan. Yun isang napansin na co-partner. At hindi lang co-partner, yung ibang mga tao, yun nga yung pinagkikwentuhan lagi. At kasi priority yung tuwing may ganyang peak season, priority ang mga strong nautical highway na yan eh. Yung mga bus talaga nakakapasok yan. Ang problema, kaya naiipon yung mga lehitimong mga kababayan natin diyan sa parte ng Batangas sa pagkaganyang mga peak season. Kasi nauuna nga, laging puno.
yung barko dahil nitong mga bus na kasama na yung mga pasahero. So siguro dapat magawa ng sistema 'yan dahil kawawa naman yung yung ating mga kababayan na nag-expect na makakasakay sila pero hindi pala makasakay dahil nga do sa nauuna itong mga company bus nito dahil may kontrata ito eh. Oo. So parang disadvantages do sa mga taga Oriental Mindoro na tinitingnan ay dapat sila yung priority diyan sa pagsakay Siguro, sa mga barko. Siguro isa sa mga tinitingnan dahil may mga fast craft tayo which is kaya namang i-cater yung mga commuters from Oriental Mindoro. Kaso lang, yung mga nagdadala ng sasakyan, motor, yung mga private na sasakyan dyan, of course, kailangan nila na sumakay din sa mga roro vessel. Ang siguro dyan, ang sistema lang, dapat dagdagan nila yung mga barkong pwedeng bumiyahe. Dahil siyempre, yung mga peak season, times 3, times 4 pa yan ang pasahero, di ba? So magdagdag sila ng barko. Let's say, yung mga bumabiyahe nilang barko dyan sa bawat company ay mga 5, 4, gawin na nilang 10. Di ba? Pag mga peak season, para hindi na makakaparwiso doon sa ating mga kababayan. Siya pa naging problema, partner, dyan. Dahil itong Pasko, diyan sa Batangas sa port, merong isang barkong nakabaradero diyan. At ang problema, yung pala, napakatagal na diyan na nakabaradero yan dahil nagka-problema yata yan. Nakatenga do sa sa mismong dapat punduhan ng mga barko, particular tong Montenegro. Sa experience ko talagang maaga kami dumating ng Batangas pier, kaya lang ang problema hindi makadaong itong barko dahil nga kulang yung rampa, pinakarampahan. Dahil ang nasasakop yatang nung barko na nakabalandra doon, siguro mga ilang rampa din. So, ang tagal bago kami nakapondo doon sa mismong pier, siguro mahigit pang 1 oras. Ang palutang-lutang doon sa gitna. Ay, yung bagang parang walang paghahandang ginawa na alam naman nila na peak season, talagang dadagsayan yung ating mga pasahero, pero hindi nagawa ng paraan kung bakit hindi inalis yung barko doon samantalang ilang buwan na daw yun doon eh. At saka, yun ay responsibilidad ng Coast Guard. Dahil silang nagbibigay ng permiso para yan ba'y pwedeng tumambay dyan. Kasi hindi naman yan parkingan lang, kumbaga hindi naman hindi naman yan baraderohan ng ng mga barko eh. Pagkasira, dalhin mo doon sa shipyard. Tsaka ilang buwan na daw yun doon eh. So hindi nila, kumbaga, alam naman nila, dapat may projection sila. Dapat tanggalin yan dahil magkakaroon tayo ng peak season na katulad December dadating. Yung ganyang problema. Ang isa pa nagiging problema diyan, 'di ba? Nabalitaan natin yung mga tracking, Yan naman yung sinasabing bayaran, ay matagal na nangyayari yan. Taon na yan, partner, at naranasan ko yan yung may lalapit. Naging hanap buhay na yan diyan sa Batangas Pier, no mga sa buhatan diyan eh. May mga gwardiya o sino-sino pang mga parang empleyado diyan na, 'di ba? Organized syndicate yan eh. Kasi hindi pwedeng yung isang tao lang ang gumawa niyan eh, yung ganyang sistema. At matagal na yan. Siguro hindi lang tuwing peak season lagi namang inirereklamo 'yun. Ang problema, mukhang hindi binibigyan ng pansin at nagpapasalamat naman tayo, partner. Ngayong taon na ito 'di ba noong December may mga nahuli na gumagawa niya mga fixer. Mga fixer. Pero dapat dapat hindi yung mga fixer na yun lamang, hindi naman makakagalaw yung mga yon kung walang mandato sa loob ng mga sabihin natin mga tiwali, yung mga security doon. O kaya kung may mas mataas pa, ay dapat maimbestigahan yan. Ang malimit diyan, siyempre of course, yung yung inspector. Yung inspector, siyempre siyang nagbibigay ng permiso, di ba? Sino bang inspector diyan? Dapat inimbestigahan yan. Hindi ba pwedeng gumawa ng planted na diskarte yung mga nasa gobyerno para mahuli lahat kung sino bang mga pangalan ng involved dyan, para masawata na yung lagayan dyan? Kasi, alam mo nung naranasan ko yan before Pasko eh. Naglagay kami ng 1,000 pesos at kitang-kita ko naman kung paano yung sistema nila. Mismo ikaw naka-experience. Naka-experience ako. Tapos, ang pila, ang haba ng pila, hanggang dun halos sumapit dun sa overpass, sa tulay, dun sa may labas na. Dun sa may overpass. Oo.
Samantala nung pumasok ako pare ko sa loob ng pier, napakaluwag. Yun, partner, nangyari sa akin yan. Oo, napakaluwag. Ang haba-haba ng pila sa labas, sasabihin, puno. Ang pinapayagan lang doon pumasok. Pag tanong ka, bakit ka ako maluwag? Pinapayagan lang doon pumasok. Yung mga biyaheng Abra, yun lang daw ang pinapayagan pumasok. Pero pagdating sa loob, talagang kita mo, talagang napakaluwag ng loob. Bakit parang kinukontrol yung mga nasa labas? Di para mas mabilis, dumaan ka ng Abra. Oo, Abra. Pag sinabi ng inspector, saan ang biyahe, sir? Abra po. Diretso. Diretso sa loob. Diretso sa loob. Tapos pagdating sa loob, pipila sa biyaheng Oriental. Minsan ang ginagawa ko, partner diyan. Minsan nung na-experience ko yan, matagal na, ilang taon na kaya ko nga nalaman na napakalugdo sa loob eh. May dala rin ako sa sasakyan nung panahon na yon. So, tinitingnan ko bakit ka may mga dumidiretso. Dumidiretso. Nakakapasok. Yung mga van, mostly yung mga van eh. Sabi ko, duda ako dito. Yung mga door-to-door eh. Hanggang sa may nagsabi sa akin, sir, may nangungulikta diyan. That time, 500 pesos lang, partner, yung kinukulikta para makapasok ka. So, dumiretso ako. Sabi ko, teka muna ako, may kasama akong doktor. Siyempre, kasama ko si Miss Doktor. May emergency kami, pumasok dyan. Ang dami paliwanag. Tawagin mo ka ako yung Coast Guard. At kakusapin ko. So, ayaw. Ang ginawa ko, diretso ako. Diretso ako doon sa opisina ng Coast Guard. Sinabi ko, meron kaming pasyente. Tsaka bakit doon ka ako? Merong mga naniningil. May naniningil doon sa labas ng pera, may mga picture. Hindi daw nila alam. So, hindi ko na kinulit kung once labas na daw sila doon. Doon sa nangyayari sa labas. At saka ako, bakit sinasabi nila ay napakasikip dito sa loob? Luwag na luwag dito sa loob yun talaga yung ibig ko sabihin, merong control na nangyayari sa labas. Talagang pinagkakakitaan niya ng mga tiwaling tao doon. At ako, naniniwala ako, partner, na hindi yung mga picture na nahuli diyan ang makakagawa lamang. Kumbaga, yan ay organized. Dapat yung picture tumuga eh. Dapat sila tumuga kung sino yung nagmamandato sa kanila, 'di ba? Yung nagbibigay permiso na sige, magano kayo doon. Tsaka tingnan mo yung pila diyan ng mga ng mga nagpi-fixer. Dito sa may gilid ng ng lumang pier, yung daan. Hindi doon sa main road. Dito sa gilid, lahat ng mga vans nandiyan, lahat ng mga private na gustong maglagay, umiikot yan diyan. Umiikot doon napunta. Doon pumupunta yan. Pati truck. Alam ko yung diskarte ng mga yan eh. Nakakalukot, partner. Yan daw, nangyayari na rin dito sa atin ngayon sa Kalapan po. Alam mo, sa Kalapan, meron din nag-aalok yan. Hanggang 1,500 pesos. Ang diskarte yan, paiikutin ka, aaro ng konti dun sa pier, pag may bakante, lusot ka. Nakakailang attempt yung mga yan. So, ibig sabihin, partner, hindi rin ito galaw ng isang tao lamang. Organized din itong mga ito. Kasabwat, may mga kasabwat na taga-barko, may mga kasabwat. Siguro, ipulti mo rin yung mga pagdating sa ganyan, ang dapat sigurong ginagawa, alam naman nila, taon-taon nangyayari yan eh. So, alam mo, ay yung sistema nung panahon nila Congressman Panaligan nung siya mayor, yung sistema na ginagawa nila yung PSD yung officer natin si Choi Abuboto. Mr. Choi Abuboto. Ang ginagawa nila by numbers eh. Lahat ng mga nakapila binibigyan ng number. Para may numero talaga. Pagdating sa pier, ang numero ang hinahanap kasi sunod-sunod yan eh. Mas maganda pagka gano'n. Talagang walang makakalusot. Walang makakasingit. Maliban doon sa mga emergency, mga doktor, mga na sila pwedeng maging exempted doon sa ganong sistema. Ngayon parang wala nang numbers eh. Mukhang ako doon pa rin naman pumipila sa dati. Hindi ko lang alam kung binibigyan ng kasi nung una, ang mga taga-Kalapan ay hindi na yata pinapayagan pumila noon. Pwedeng dumiretso na ng pier, pero dahil nga siguro na napakadami yan, lahat dapat walang priority. Walang priority. Dapat kung may pumipila doon, pumila din dapat sila. Dapat first come, first out, first in first out dapat 'yan. Yun ang sistema para at least walang hindi unfair doon sa mga lahat ng mga commuters natin kasi dapat alam mo yung mga nanggagaling sa ibang areas yung mga naman yan, malaki nang ginastos ng mga yan sa pamasahe, lahat ilang barko sakay ng mga yan, diesel nila lahat. Tapos pagdating dito, 'di ba, mas stranded pa sila ng ganung sistema, 'di ba? Kung maayos ang daloy ng sistema niyan,
merong maayos, walang tumatagal. Pero syempre, dapat ang kumikilos diyan, yung local government. Oo. Sa Batangas dapat ganun din. Kung anong problema doon, dapat yung local government din ng Batangas City ang kumikilos doon para ayusin yung problema. O kaya kung hindi magawa ng paraan ng local government doon, pwede naman sigurong itong ating LGU, yung provincial government, na makipag-usap doon na solusyonan yung problema na yan na taon-taon na may nangyayari. Oo. Kasi nakakapagtaka Parang walang ginagawang solusyon doon sa problema na yan. Kasi taon-taon yun pa rin kung may ginagawang solusyon, hindi na mangyayari yun. Tsaka balita ko nga yung ilang mga cargos diyan, di ba? May mga pangalan ng mga tawag diyan, yung mga nagdadala ng mga regular na mga cargo galing sa parang hindi na sila pumipila Parang ganoon yung sistema nila, may exemption May exemption. Sabi ko bakit ganoon, di ba? Dapat lang, kung pumila kayo, kung ano yung numero nyo, kung anong dadatnan yung sasakyan, doon kayo sasakay, di ba? Wala dapat pinipili. Magandang idea yung sinasabi may numero. At saka malalaman kung ilang tracking na o ilang sasakyan na nakakapasok. Kasi alam naman yan Pagdating, kasi may manifesto yung barko, di ba? Pagdating ng barko, ilang tin-wheelers ang makakasakay, ilang private ang pwedeng isingit, ilang pasahero ang dapat sumakay diyan. 'Di ba? Kasi may mga haba yan pag sinabing tin-wheeler truck, alam na ng ng tawag diyan yung nag-aano sa barko, 'di ba? Yung nagde-design kung paano ikakarga sila. Oo. Kasi may may kumbaga may sukat yan May sukat yan tsaka may balance yan yung timbang. Balanse nung barko kung paano ibinabalanse yan. Tsaka dapat pinapatas nila yan. Dapat hiwalay yung pila ng private doon sa doon sa truck, 'di ba? Para pag sinabing 10 yung tracking na pwedeng pumasok na tin-wheeler, 10, ilang private, 5. Yun lang ang papasok. 'Di ba? Kung may maayos na sistema, alam naman nila discarded yan Kaya lang minsan may nakakalusot kasing fixer parang ganun Kasi nagiging hanap buhay. Sige, tsaka siguro panawagan na. Lagi naman natin pinapanawagan na rin na sana yung kahilingan natin mga babayan. Alam mo yung sa pamasahe pa rin ang nirereklamo talaga napakataas at mukhang hindi nagagawa ng paraan na ibaba ito. Itong pamasahe natin sa barko doon sa mga tao at saka doon sa mga sasakyan, yung mga private vehicle, So, malaki kasi epekto niyan dito sa ating kabuhayan, hindi lang doon sa mga individual nating kababayan na namamasahe, kundi doon sa mga naandito mismo sa atin sa Oriental Mindoro. Sa turismo may epekto yan yung mahal ng pamasahe ng ating mga private car. Sa mga bilihin, malaki epekto niya kasi kaya mahal yung bilihin sa atin. Ultimong gulay, mahal dito. Ultimo yung mga nagagalit sa Metro Manila o kaya sa ibang lugar. Kaya mahal yan dahil yung mga tracking na nagdadala niyan ay ipinapasa sa ating mga kababayan yung presyo na itinaas nung pamasahe. Kaya dapat siguro masusing tingnan kung nararapat ba o talagang hindi ba napapagsamantalahan yung ating mga kababayan diyan sa taas ng pamasahe na yan. Dahil kung titingnan mo partner, may katuwiran itinaas yan, yung pamasahe na yan nung panahon ng pandemic. Nakakaunti naman sumakay. Siguro naunawa natin dahil kakaunti na biyahe. Pero tapos na naman yung pandemic at saka yung ating sinasabing diesel, medyo mababa naman compared do sa nauna. Siguro panahon naman para pag-aralan ng ating kinaukulan, sinasabi deregulated daw yan. Pero kung talagang gagawa ng paraan, may paraan para maibaba siguro yan. O kaya kung talagang reasonable, bakit paliwanag lang nila? Kung reasonable ba talaga yung ganong kataas na pamasahe. Kasi nga yung epekto dito sa atin sa ating mga kababayan, malaking epekto niyan pati sa yung sinasabi nating turismo. Kasi tama ka naman dahil siyempre yung yung parang domino effect yan Once na mahal yung pamasahe, ang ipapasa ang laging kawawa diyan consumer natin yung end user. Yung end user natin. Yun ang kawawa diyan. Kasama tayo diyan. Na bumabalikat nung ganung problema kasi sa mga negosyante wala yan ipasa lang natin sa sa mga consumer yung kung anong tinaas nung pamasahe diyan. Which is meron sana diyan merong magagawa yung ating local government sa pamamagitan ng agriculture sektor ng ating lalawigan, ng ating syudad, 'di ba? Sa bawat bayan na pwedeng
bigyan ng hanap buhay itong mga magsasaka natin na magtanim ng gulay para yung konsumo dito sa ating lalawigan hindi na iangkat mula pa sa ibang lugar. Kasi Yun. halos lahat naman kasing gulay nabubuhay dito sa atin eh. Ha? Magandang panawagan, partner, yan eh. Dahil dun sa matagal naman natin pinananawagan na sana ay mayroong programa, magandang programa. Ang ating local government, pati yung mga mayor, pati yung ating provincial government, may magandang programa pagdating sa sa agrikultura, sa paghahalaman. Kasi nakikita natin, partner, ay kaya naman eh. Bakit doon sa ibang programa nagagawa nila? Katulad yan, sasabihin natin, nakalipas na December, nakita naman natin kung paano magpailaw. Ang bawat bayan. Sumisikat Gumastos ng malaki. Sumisikat nga sa social media, di ba? Oo, sumisikat. Bakit naman kumbaga, once and for all, dito naman tayo, bawat LGU, magkaroon tayo ng programa pamula sa barangay, ng programa sa agrikultura, yung mga gulayan. Di ba? Malaking tulong yan, malaking may tutulong yan sa ating probinsya dahil pwedeng mag-create ng malaking trabaho kung pagtutuunan ng pansin ng ating LGU at ng ating provincial government, yung agriculture, magbibigay ng ng malaking trabaho yan dahil sa unang-una, partner, ang pinaka-problema ngayon ng bansa natin, pinaka-problema sa buong mundo ngayon ay yung kakulangan sa pagkain, yung mahal na pagkain. Pwede tayong mag-export sa ibang karatig bayan natin, karatig probinsya natin, ng iba't ibang klaseng gulay. Napakaganda na lupain natin eh. Napakaganda nung ating mga patubig. Ang dami nating bakanting lupa. Ang tanong ng kasamang sandali ng mga kababayan natin, ito bang mga pailaw sa mga bayan-bayan na gumagastos ang kanilang munisipyo ng napakalaking halaga para dun sa kuryente, yung mga Christmas decor na binibili. Of course, hindi mo naman mapapaganda pag hindi ka bibili ng mga magagandang klaseng decorations, mga Christmas lights, Christmas lanterns. Pagarbuhan yan eh. 'Di ba? Tapos may disenyo pa yan. May mga architect na nagdi-design kung paano yung sistema ilalagay. Ang tanong ng ilang mga kababayan natin dito, nakakatulong ba ito dun sa paglago ng hanap buhay natin mga kababayan sa area na yan? Although nakikita natin maganda yung isang lugar dahil sa design ng mga pailaw na yan, pero yung ginagastos ba ng gobyerno may naibabalik ba? Para ulit may return of investment may ba? return of investment ba para doon sa kabuhayan? Although may mga nagtitinda yan, nakakapag-invite ka ng mga turismo, local tourists para manood yan. Kumikita ba yung nasa paligid? Hindi ko nga rin alam, partner. Sabihin natin kung paano kumikita ang turismo diyan. Siguro kung kumita man diyan, minimal eh. Yung yung mga nagtitinda na Nagtitinda, yung sasabihin natin kaya lang hindi naman dumadagsa yung turismo natin dahil diyan sa mga pailaw na yan eh. Hindi naman yung kaya kumbaga nabalitaan ng mga turista galing sa ibang bansa, puntahan natin ang Oriental Mindoro dahil magaganda ang mga pailaw diyan. Hindi naman eh, di ba? Ang inaano natin, hindi naman masama yan eh, partner. Kaya lang dapat hindi naiiwan yung pangunahing pangangailangan ng ating kababayan. Anin mo, partner, yung mga pailaw na yan, mapapasaya mo sila, pero pag uwi, kumakalamasik muna, walang pagkain. Hindi ba pwedeng gawin na lang na mayroon tayong Christmas designs lahat, parang Christmas parang Christmas may tawag sila diyan eh. Yung isang area na pwede pasyalan tapos may kasabay na food festival. 'Di ba? Invite mo lahat ng mga nagninegosyo ng mga pagkain diyan sa lugar nyo. Patatayuan ng pwesto, food festival kasama ng Christmas display. Kikita pa yun. Kikita pa sila. Dadayuhin ka ngayon at the same time yung mga dadayo diyan o yung mga street food kakain sila. Iba-ibang pagkain. O bigyan ng puhunan. Kung anong mga klaseng menu na pwedeng i-offer doon sa mga dadayo. 'Di ba? Parang style ng alam mo nakikita ko 'yan sa Iloilo sa panahon ng ng Dinagyang Festival. Meron silang food festival. Nasa tabing highway lahat 'yan. Nasa gitnang bahagi ng kanilang syudad. Kasi diyan dadaan yung mga contestant ng Dinagyang Festival. Meron silang gabi talaga ng food festival. Napakaraming dumadayo ng mga kababayan na kung saan galing para kumain, uminom. Napakasaya. Kumbaga napasaya mo yung isang komunidad.
kumikita at the same Kumikita time. pa. Kumbaga yung mga taga-roon. merong balik. Merong Hindi balik. lang yung basta Oo. pinailaw mo, Oo. nawala yung o sabagay, kumitang Ormeco doon. Kumitang, di ba? Malaki yung konsumo ng kuryente ngayong December sa buong, buong Oriental Mindoro. Tapos nung New Year, Oo. brown out agad. yun na. Yan ang kasi isang problema yan. Yung, sabi nga, yung kuryente natin talagang, aywan ko kung paano pa magagawa ng paraan yan. Siguro, yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan na napakatagal na, na sana ay mapag-isipan ng ating ng Ormeco, ng ating provincial government, ng bawat local government, yung sinasabing renewable energy. Na kita naman talagang nagiging matagumpay kasi may mga alam akong mga hotel na talagang gumagamit ng solar at pinapatunayan nila na talagang napakalitan ng konsumong binabayaran nila sa Ormeco. Kaya minsan yung Ormeco pumupunta doon sa mga hotel, baka daw itong mga ito yung nakatap na rin dahil biglang bumaba yung konsumo ng kuryente nila. Siguro panahon na para pag-isipan ng ating Ormeco kaya ng kung sino man na concern dito sa ating ilaw na pag-isipan na yung mga renewable energy katulad ng sinasabi nga ni Congressman Arnan Panaligan. Ang masama nga kasamang Sandy, pagka nag-suggest, kayo na lang uupo. Kayo na lang umupo O rito. magagalit sa iyo. Oo. Sasabihin sa iyo ang galing mo. Ikaw na lang umupo din mamumura ka pa. Di ba? Mabubuli ka. Sasabihin yan ka lang magaling di ba? Pero maganda meron tayong isipin mo bumabaha sa atin. Ulan pa lang bumabaha. Ibig sabihin pwedeng pakinabangan yung ating mga hydro. Yung ating mga wind power, gumagana naman yan. Speaking of baha, alam mo yung portions ng Nauhan, yung sa likod ng Barcinaga area, Sampaguita, yung papuntang Amugis, doon sa may kurba. Umulan lang nung isang araw, talaga namang binaha halos lahat. Wala pang bagyo, partner. Wala pang bagyo yun. Yan partner, isang problema natin. Yan pa rin ang isang nakikita ko. Taon-taon na yan At kawawa yung ating mga babayan. Tuwing December, hindi makapag-celebrate ng magandang Pasko dahil pagdating nga ng ganitong panahon, Paskong Pasko, baha doon sa kanilang mga lugar. Yung malapit na barangay doon sa lugar ni Gobernador. Kahapon, dumaan ako, hindi pa umaapaw yung tubig. Nung pabalik ako, umaapaw na yung tubig sa main road. Sa highway mismo. Wala bang dredging doon? Walang dredging. Walang nagdi-dredge. Pero may makinarya. Diba, diba, totoo naman. Ang dami ng makinaryang binili ang provincial government. Siguro, it's time na pag-aralan talaga. Doon gamitin. Kumbaga, okay, makakatulong ang dredging. Pero siguro, mas makakatulong kung ang ating kinauukulan ay pag-uukulan naman ng pansin yung sinasabi yung massive reforestation. At kasi yan ang kailangan natin mabibigyan pa natin ng trabaho yung mga kapatid nating mangyan sa kabundukan. Alam mo yung probinsya natin, merong master plan yan Ang kailangan lang kasi siguro diyan yung mag-guide sa kanila. Kasi yung flood mitigation program, may sinasubmit yan bawat bayan. Kung ano yung master plan nyo, di ba? Sa flood mitigation program, may kanya-kanyang program, may kanya-kanyang disenyo yan sa bawat bayan. Kaya nga. Kung saan pupunta yung tubig, saan yung portion sa mga binabaha. Doon na dapat, yun ang pinupukusan di ba? Pero yun nga nakakapagtaka parte. Sinasabi mo, may master plan. Pero bakit dredging pa rin? Di ba? So parang nakikita ko dito, mukhang hindi na Ang mukhang kumikita na lang dyan sa dredging na yan, mga kontraktor i-dredging mo yan, ngayon, after ng isang taon, balik na naman sa dati. Balik na naman sa dati. So, paulit-ulit na lang yung paggastos natin diyan sa ganyang sistema. Kumbaga, kung sinasabi natin na meron tayong master plan diyan, bakit hindi natin utay-utay na gawin yun? Kaysa doon sa gumastos tayo, bumili tayo ng mga heavy equipment, bumili tayo ng mga kumbaga, dredging yan na wala namang kasiguraduhan. Kasi sa pag-aaral ng iba, hindi rin yan talaga yung solusyon. Yun nga one time minsan may press con tayo that time. Tinanong ko yan Bakit hindi nyo pagsagpiin yung pondo ninyo from national, galing sa Congress, pondo ng bawat bayan, pondo ng probinsya. Tingnan ninyo kung saan ba talaga yung pinanggagalingan ng problema ng baha. Yun ang unahin. Di ba? Wala mo na tayong politika. Di ba? Wala mo nang kung sinong gustong pumapel. Unahin mo na solusyonan muna yung problema.
Mahirap Alam mo eh. sa sa ibang bansa sa mga talagang yung magaganda yung kanilang mga sistema ng politika. Yung ganyang mga kalamidad, yung ganyang mga pagbaha, yung baha nagagawa nila yun sa isang magandang proyekto eh. Pwede nilang sasabihin sa patubig na mga reservoir basta nagagawa nila may mga proyekto silang pwedeng gawin na pwedeng may paglagyan talaga ng tubig na magagamit nila pagdating ng panahon na yung bagang tagtuyo. Nagagawa na Saan bang bansa yung mas mababa yung kanilang lupa compare mo dun sa tubig, di ba? O hindi nga binabaha yun? Oo. Ibig sabihin, nasa ano yan eh? Nasa, Kita mo, nasa partner, gobyerno yan. Yung partner yung yung BGC. Yung BGC, yung ilalim daw niyan, talagang makita mo, Tubig. tubig ang ilalim niya, doon napunta sa ilalim eh. Reclaim lang yata yung Ginawan, BGC, di ba? ginawan talaga sila ng reservoir na yung para doon pupunta yung tubig pagka lumakas ang tubig. Lumakas ang tubig. Ang ulan. Oo. At yun, nagagamit pa nila yun. Kung baga, hindi man na magamit, na ipapump nila yun pagka Kailangan. wala na yung malakas na pagulan. Kung baga, na ipapump at hindi bumabaha. Oh. Ay dito siyempre galing sa bundok 'yan eh. Partner yung mga tubig na 'yan. Doon galing sa bundok 'yan eh. Oo. So kaya yan dumadausos na yung mga lupa diyan, yung mga dahil nga wala na kumakapit na na puno. Bakit hindi subukan naman yung yung pagtatanim ng mga puno diyan? Alam mo yung isa daw ang pinakamagandang solusyon para doon sa hindi tumatabag yung mga tabing ilog, lahat. Pagtatanim ng kawayan. Kawayan. Isa pa yan. Kawayan. Kawayan daw ang isa sa pinakamatibay. Sapagkat pag mabilis pating lumaki. I-compare mo dun sa kahoy kasi ang kahoy isa pira-piraso lang. Samantala yung kawayan pag nagtanim ka, within 2 to 3 years, kita mo ang dami na nila. Ay ang problema partner, pag nasolusyonan niya, sabihin natin nawala na yung pagtabag, di mawawala na rin yung yung kikitain. Tingnan mo yung yung sa ibang bansa, yung giant bamboo. Napapakinabangan eh. 'Di ba? Ini-export yung giant bamboo ginagamit sa mga 'di ba? Ginagamit 'yan sa Ginagamit ng partner ngayon sa mga mga sa papel parang ginagamit hindi lang sa papel, pati doon sa mga flooring na wood parking na ganun, saka sa mga mga kisame na magaganda na ipaprocess nila ngayon yan. Yung bamboo. Kaya nga. Ba't hindi pinapag-aaralan ng gobyerno natin? Alam mo, sa nakikita ko, bakit hindi ginagawa ng gobyerno natin Wala yan? kita. Hindi lang sa gano'n. Kasi, partner, talagang walang kikitain talaga pagka gano'n na gagawin mo, yung papaundarin mo. Kaya bibigyan mo, susolusyonan mo yan, susolusyonan mo yan ba? Di next year, wala ka nang kikitain dyan. Solusyon mo na eh. Wala nang ayuda. Wala nang ayuda. Doon sa kahirapan, hindi naman talaga, kumbaga nakikita ko. Ginagawa ng mga politiko, parang sabi nga ni Robert, tapal kabayo, ayuda. Ayaw talagang bigyan ng kumbaga yung pangmatagalang trabaho dapat ibigay pangmatagalan para talagang hindi na aasa kasi mas gusto ng mga politiko lalo na yung mga korap na yung hirap yan mga yan para laging aasa sa iyo. O kaya counting pagkain bigay mo sa mga yan, magpapasalamat pa sa iyo mga yan. Kung magiging maganda ang buhay ng mga yan, hindi mo na mapapasunod. Alam hindi mo na mapapaano yung mga yan dahil marunong na eh. Katulad ka nung anong araw ba, nung Friday, may nakausap akong dating ex-mayor na ang negosyo ay nasa agri-business. Bagsak na bagsak siya. Dahil, of course, na tinamaan ng ESF ang babuyan. Yung yung presyo naman ng palay bumaba. Tapos, mahal ang bigas. Mahal ang abono, lahat. Tapos, merong subsidy ang gobyerno, pero napakaliit lang. Yung sistemang ganun. Sabi niya, yung ibang negosyo ko, sinara ko na sabi niya. Sabi ko nga doon sa anak ko, paano bang sistema? Wala bang contingency plan yung gobyerno natin after all na nagbigay kayo ng 1,000 piso doon sa mga farmers na affected ng ASF? Wala na ba? Wala na ba? Sabi ko, may nakita ba ho kayo? Wala nga
Alam mo, partner, kung tutusin, napakaganda ng ano itong ating Oriental Mindoro. Yung sinasabi mo, yung mapawlad natin dito yung sa agrikultura kasi naandyan din yung pag-alaga ng mga hayupan. Magtayo ka ng mga malalaking poultry diyan na suportado ng gobyerno. Yung mga isipin mo yung itlog natin, di ba? Galing pa rin sa Metro Manila, iba diyan, kung sa Batangas yata. Kumaga yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaliga na sabi nga niya, yun ay usaping pambansa na yun. Ngayon, pwede rin natin i-apply dito sa Oriental Mindoro na magiging self-reliant tayo na lahat ng pangangailangan natin, dito na natin kukunin. Na pwede naman pagdating sa pagkain yung agrikultura natin, paunlarin natin. Hindi na tayo aasa sa labas, pwede pa tayo mag-export. Parang yung sinasabi din ni Congressman Arnan Panaliga, pag pinaunlad natin ng mga industrialization, yung shipyard, pwede tayo mag-import sa ibang lugar, ibang bansa. Dito, pag pinaunlad natin ng agrikultura, hindi lang yan sa palay, hindi lang yan sa mga gulay, kundi din sa mga paghahayupan, pwede tayong supply dito sa mga karadig nating probinsya. Kumbaga, hindi na natin kailangan yung ultimong talong nanggagaling pa sa ibang lugar. Kamatis, napakamahal. So baka dito na sa atin pwede na lahat yan. Ang ganda ng lupain natin, ang ganda ng patubig natin. Kaya ako, nagtanim ako ng kamatis. Ngayon, tanong, napatubo natin. Magtatanim din ako. Kaya lang yung kahit sa bote ng mineral water, yung problema, malalaki, partner, ibibitin mo lang. Ang problema, partner, iniisip ko, pag ngayon ka nagtanim, pag namunga yan, mura na. Mahalaga hindi na ako bibili. Yun ang isang maganda. Mahalaga hindi ka na bibili. At saka alam mo magkano lang ang minimum salary ng ating mga kababayan. Ay kung doon lang sa paligid natin makakakuha na sila ng mga sariwang gulay. Malaking kabawasan doon sa gastusin nila. Katulad nito nakaraang Pasko, di ba? Mostly wala namang yung mga kababayan natin lagi naghahanda yan kailangan mga karne ng baboy, di ba? Alam mo magkano yung karne ng baboy nung bago magpasko? Almost 500 pesos ang kilo. Kumpara mo naman doon sa presyo ng kilo ng manok, ay nasa 200 pesos lang yung kilo ng manok, di ba? Sa baboy, kulang pa yung 480 yata, partner, 480 ang pero presyo. mukhang nagpapasok na dito ng baboy, kaya lang imported yata yung pinapasok Kasi ang pinagtataka nga, sabi yung kausap ko yung isang biyahero from Occidental nung nakarang bago pang Pasko, bawal daw magpapasok dito ng baboy from other province. Nabalita ko pinayagan na daw Na live. Siguro, hindi ko lang alam kung pinayagan nga baga. Pero ang Occidental kasi matagal nang inopen yan dahil wala na silang baboy. Ang problema, pinayagan, kaya lang parang mga imported yung nakapasok. Na karne. Pero ang live dapat na papasok dito na biyahero from taga ritong mga biyahero na manggagaling sa Batangas, Quezon, na dadalhin dito para dito katayin. Parang pinagbawal. Sabi ko, baliktad. Samantala nung na wala tayong ESF, pinapasok yung yung biyahero from Panay Island para pumunta rito. Nung nahawaan tayo ng ESF, tapos ganun ngayon yung contingency plan nyo. Mukhang yun nakikita. Ewan ko lang kung talagang, hindi ako sure kung pinapasok ba o ano. Pero ang sabi kasi ng isang kaibigan ko sa Occidental, sila ay, ang mga biyahero nila na sinasambot nilang baboy from Quezon, Bicol, ay sa Abra de Ilog bumababa. Isipin mo. Inaano nila, dinidistribute nila buong Occidental. Isipin mo, partner, kung makakapapaulad natin dito kasi yung hindi lang yung paghayupan, yung sa mga fisheries, fisherman, ay napapalibutan tayo ng dagat. Pero mahal ang isda. Nakakapagtaka bakit mahal ang isda. Di ba? Tapos yung mabibili mo, tinitingnan yan yung mga mabibili mo, hindi yung class A na isda. Yung mga class A sa iba dinadala. Nasa iba dinadala. Pero yun yan, nakakapagtaka. Sasabihin mo, ang dami mga palaisdaan tayo dito. May mga napapaligiran tayo ng dagat. Pero bakit mahal ang isda? Compare mo doon sa Manila, halos pares lang pero sila malayo sila sa dagat. Tayo tabing dagat tayo. Yung tilapia, 'di ba, tinatawid yung live tilapia from Batangas sa Taal Lake. Parang doon sila nagpapalaki niyan, Taal or Laguna Lake parang ganon. Doon pinapalaki yung isda, yung nakalagay sa net, 'di ba, yung tinatawag nila. May lake naman tayo rito So bakit hindi natin linangin yun na
dito na lang sa areas ng mga lakes natin, diyan magpalaki ng para maging negosyo na. Yun dapat siguro. Siguro ang mas mura yung tilapia kung dito manggagaling, compare mo sa Batangas na tinatransport papunta rito. Mas mura at alam mo yung kalidad. Ayun nga, nakakapagtaka. Bakit hindi maisip yan ng ating mga nakapwesto sa posisyon na linangin yung mga sariling atin na kumbaga kita-kita mo. Kaya nga kumbaga meron tayong magagandang lupain dito. Bakit hindi ililangin yung mga pepeding dito na? Katulad nun yung mga expert, meron tayong BIFAR. May BIFAR. Na pwede magturo dyan sa gustong mag-invest sa mga pagtitilapia na negosyo na yan. Pagpapalaki ng tilapia na yan, katulad ng Batangas. Ano bang merong tubig sa Batangas na bakit napaparami nilang produksyon nila ng tilapia at idadalhin sa Mindoro para bilhin ng taga Mindoro? Ang kulang kasi sa ating partner dito, yung suporta talaga ng gobyerno doon sa mga gustong kumbaga dapat ang nangunguna sa mga proyekto niyan ni gobyerno, yung katulad ng sinasabi ni lagi kong inaano kasi yung mga pinapaliwanag ni Congressman Ardan Padaligan, napakaganda yung ating mga magsasaka dito, hindi lang kailangan basta bibigyan mo na kanya, kailangan merong mga magtuturo, sila yung sundalong pupunta doon sa mga palayan. Dapat ganun din ang ating kumbaga pagdating sa sa mga fisheries. Dapat may mga eksperto rin na magtuturo sa mga yan. Na hindi mo lamang basta bibigyan ng panghuli, bibigyan ng ituturo mo kung paano yung mga tama at paano magkakaroon ng maraming huli. Di ba? In fairness naman dun sa mga departamento natin, kasi nakikita naman natin sa mga postings nila, meron silang mga tawag dito, may mga lakbay aral. Diba? Nabanggit mong lakbay aral. Ba't hindi pinag-aaralan yan? Yung mga barangay level natin, ilang beses nag-lakbay aral yung mga yan. Itong lakbay aral ang ginagawa naman. Ba't kailangan maglakbay aral pa? Gumagastos ng napakalaking pera. Samantalang dito, kumuha na lang sila sa bawat barangay ng mga mga resource person kung paano, sabihin na natin, yung programa nila, agrikultura, magtanim ng magulay. Kumuha sila ng mga resource person doon kung paano pauun na rin ang isang agrikultura sa kanilang barangay. Paano pauun na rin yung paghahayupan. Ganyan. For example, kung ang barangay mo na may tabing dagat, paano pauun na rin yung mga mangingisda doon? Ang walang kasi baka lang yan, lakbay lakwatsa. Ganun ang nangyayari, partner. Kasi ako, ilang beses din naman ako naging barangay official. At pagka naglakbay lakwatsa ka rin. Lakbay Kaya nga minsan nakakatawa yung iba, maglalakbay aral, magpapapicture, naliligo, umiinom. Nagbibiraos. Totoo, partner, sabi ko, dapat hindi na kayo nagpupost ng ganyan. Nakakahiya kayo dahil unang-una, gastos ng taong bayan, barangay yan, tapos ipopost nyo, mangiinggit pa kayo. Hindi ba invitation ng isang politiko yun? O paano ang sistema? Hindi. Talaga may budget ang barangay dyan. Dapat nga, tinanggal na yan yung mga ganyang lakbay aral. Dahil wala naman talagang kumbaga, talagang parang lang yan parang binibigyan mo na lang ng kasiyahan yung mga barangay official diyan So once in a lifetime na parang. Pero sa akin, sa tingin ko, hindi na dapat talaga. Dapat kung talagang kailangan nilang matutunan, kung ano man gusto nilang matutunan. Kasi titingnan mo lang naman doon Pupunta ka ng Baguio, obserbahan mo kung ano yung mga ginawa nilang pagbabago doon. Hindi, ang diyan, siguro mas mainam diyan. Halimbawa sa isang bayan. Di ba meron naman kayong komitiba? Committee on Agriculture. Kanya-kanyang committee yan. Kanya-kanyang committee yan. So mag-invite na lang kung sino kung halimbawa yung lalakbay aral ay tungkol sa agri, tungkol sa turismo. Kung sino naka-assign na komitiba, may hawak na komitiba, yun na lang ang representante. Sabihin natin, livelihood. Di ba? Yan. Para hindi malaki yung gastos. Ano bang pwede nating i-offer na livelihood dito sa ating barangay para magkakatrabaho yung mga kababayan natin dito? Diba? Kung sasabihin natin yung sa mga fishermans, for example, sa Barangay Salong, Barangay Calero, tabing dagat diyan. Mag-imbita kayo ng ng mga taga-fisheries diyan para tingnan kung paano mapapaunlad ang yung mga tamang panghuhuli ng isda. Palagay ko pagka mas mumura ang isda natin, lalong-lalo kung hindi pa dadaanin sa mga middleman, kaya namahal pa rin yan gawa ng mga middleman sa BIFAR, madaming project din yung mga yan I don't know kung natuloy na yung ilang mga fishing ports nila na pinropose noon. Dahil merong mga budget yan meron silang tawag dito, di ba yung Bakawan? Yung Bakawan. Bakawan reforestation sa mga areas na parang Bakawan pa sa may tree planting.
parting Silunay. Mayroong, may mga areas dyan eh. Ha? Malaki ang pondo ng mga yan. Alam ni Sir Manny ano yan. May ano pondo ba? yan. May lahat naman ng galaw ng barangay partner. Talagang may pondo. At yun na nga lang, siguro, simple lang naman partner. Lagi na lang ang proyekto mo sa barangay, bibigyan mo ng sasakyan, bibigyan mo ng building. Sa totoo lang, ang nakikita ko sa mga bawat barangay, tatlo-tatlo na yata ang building eh. Ang maganda doon, bigyan naman nila nung pagkakakitaan, yung hanap buhay. Magkaroon ka, kumbaga, i-demo mo yung isang barangay. Gawan mo ng kumbaga, pakita natin sa barangay na pwedeng mangyari na magkakaroon ng magagandang trabaho yung bawat tao din sa barangay. Suportahan natin ang ito kung anong applicable na pwedeng trabaho sa kanila, kung may malaking lupain doon, agrikultura, kung tabing dagat, fisheries o Yun ang suportahan natin. Baka pagka kumbita ang barangay Calero, barangay Sarong. Nagkaroon ng maraming mangingisda diyan na talagang gustong may mga natuto, nalaman yung mga tamang nagkaroon ng mga magagandang teknolohiya. Pagdating doon sa pangingisda, bakit pwede silang kumbaga mag-supply sa buong Calapan. Alam mo, nabanggit mo yung mga building sa barangay. May mga napapansin kasi ako sa ilang mga barangay. Although ito'y totoo, na yung mga dating mga politiko na nagpatayo ng mga barangay halls, giniba. Meron ganun. Di ba yan sa Giniba, tapos tatayuan ng panibagong building ng proyekto naman ng isang politiko. Yung punto ko rito, napapakinabangan pa naman yung building, sayang yung pera eh. Bakit hindi lang mag-purchase ng another lot? Natatayuan ng naturang building. Parang may nabalitaan nyo sa Victoria. Di ba? Giniba. Mayroon daw yung dating yung munisipyo, pinagawa ng napapakinabangan, parang kinuha ng pondo. Sana nilagay na lang yung punto na yun sa iba. Di ba? Ang tanong ko doon, kung yun ba'y, di ba, pwede natin gibain yung isang building kung talagang, pwede na i-condemn ba? Para na i-condemn yung building, sira na, hindi na pakinabangan, delikado na. Nagagamit napakatibay ng building eh. Tsaka, partner, kumbaga, siguro sa tingin ko, napupolitika lang kasi gusto lang burahin yung pangalan. Mayroong ganun eh. Mayroong ganun pa. Pero pero sayang eh, sayang. Yung punto natin dito, sayang yung pera. Sayang. Kung sayang, dapat alam ng isang politiko yung prioridad ng pagkakagastusan. Kumbaga, patayo ka ng patayo ng building na wala namang kapararakan. Ilagay mo muna doon sa mas pangangailangan ng ating mga kababayan, doon sa health, sa food, sa shelter. Doon mo ilagay para naman na kaysa naman doon sa mga building na ilang building pinapatayo mo. Nakatiwangwang lang naman. At nakikita natin, partner yan, madami. Madaming mga ganyan mga politikong nagiging proyekto. Diyan parting Bulala ko, marami ako nakitang mga bagong mga building na tinayo dyan. Yung mga eye center. I don't know kung nagagamit ba. Wala namang nakikitang tao ron eh. Yun na. So ibig ko sabihin, doesn't defeat the purpose, di ba? Dapat tinayo mo yan. Dapat lahat ng taong makikinabang na pwede talaga. Hindi naman. Hindi ba? Yun na nga parang sala doon sa prioridad. Sala doon sa prioridad yung makikita mo. Okay, nagpatayo ng building, hahanga ka, magaling itong politing ito, dami napatayo ng struktura. Pero anong tingin mo doon sa mga tao? May trabaho ba? Baka naman. Meron ba silang pambayad sa doktor? Meron ba silang pambayad na sabi kasi unahin ko muna. May gamot ba silang libre? Ang sabi kasi unahin ko muna yung building ha. Susunod na yung mga laman niyan. Ay kailan pa pag wala ka na? Di ba? Dapat sabay-sabay para yung building hindi lumuluma at the same time pag launch mo ng isang project mo napapakinabangan ng kababayan natin. Basta, partner, wala namang masama magpapatayo ng ganyan. Infrastructure yan eh. At napapakinabangan yan. Ang lang natin, wag mahuli. Yung mga basic needs ng ating kababayan, sa health, sa trabaho, sa mga sa food, sa shelter. Dapat ibibigay din ng ng maayos ng ng ating gobyerno. At the same time, hanap buhay. Hanap buhay na pangmatagalan. Alam mo ngayon ang iba ng hanap buhay, ayuda na eh. Kumbaga, ang problema sa ayuda, naroon pa rin ang palakasan eh. Ang dami ko nakakausap na mahirap, hindi daw sila nakakatikim ng ayuda. Paano daw kung sinong malakas doon sa 'di ba may yata sila, parang may contact sila per barangay. Yung contact naman nila kung sino yung dating kinuha sa ganitong akap, sa ganitong ayuda, sila na lang.
walang malinaw na programa, walang dapat may check and balance yan di ba? Ito, partner, sasabihin ko hindi ko tinataas si dating congressman Mayor Doy Lechon. Pero kung titingnan mo nung siya nanungkulan bilang mayor, nakita natin yung mga prioridad niya na hanggang ngayon partner napapakinabangan. Siya sabi education. Isa yan sa kailangan natin Yung health card. Mas importante yan partner, talagang yan ay yung mga ang dami partner, yung mga trabaho. Nakita natin nagkaroon ng maraming trabaho. Ito yung mga kumbaga kahit magpagawa ka ng building, magpagawa ka ng mga infrastructure kung ano diyan, hindi talaga naiiwan. Yung mga pangangailangan ng ating kababayan. Nalala ko yung yung health card na sinasabi mo, merong isang politiko noon na kampanyahan, meron silang pinagbabalandrahang health card na pag pumunta ka sa hospital, gagamitin mo lang to. Oo, pag eleksyon. Pag may pondo yan. O may gumamit nga. Ay, ano nangyari, partner? Wala palang pondo. Ay, yun ang mahirap, partner Talagang, alam mo, pagka-election, madaming madaming, hindi ka panipaniwala. Yung propaganda lang. hindi ka panipaniwala doon sa mga politiko kasi mag-election yan. Madami papangako yan Pero ang sinasabi ko nga, maging matalino yung ating mga kababayan sa pagpili. Ang tingnan yung track record. Yung track record ang tingnan nyo, hindi yung ito pa. Yung mga kababayan natin pupunta sa mga politiko, manghihingi. Kawawa naman yung mga wala sa posisyon. Ang hingan nyo, yung nasa posisyon, yung nakaupo ngayon dahil yun ang may pera. Itong mga ito, gusto nang naghahangad, ang iba dyan naghahangad lang na kumbaga baka pwedeng magkaroon ng pagbabago. May nakikita silang mali doon sa sistema. Yung tinatanong kasi ng mga kababayan natin, katulad ng mga ayuda na ito, tulad ng AKAP, tulad ng ganito, sino ba ang ahensya na nag-i-implement? DSWD. Dole. Oo. Pinagtataka natin, sabi nga nila mga kababayan, sila salita, halos maghapon, ginabi na kami. Daldal yung mga politiko doon. Di ba? Yun ang mahirap, partner. Tapos dapat pagbawal yung mga yan pagdating doon sa pagbibigay ng ayuda. Kasi unang-una, sa totoo lang, kawawa yung mga kababayan natin. Sasabihin politiko, hindi dahil sa akin, wala kayong matatanggap yan. Alam mo, pero sino nag-i-implement? Dole. DSWD. Dapat taga-DSWD mag-iintindi yan. Minsan, magseset yung mga ng oras, alas 9. Dapat na ando na, magbibigay na. Pero dahil nga, isang buong barangay ng mga politiko. Hindi pa nga, alas 9, alas 11 na, wala pa. Dahil hindi makapamigay, wala pa yung politiko magsasalita. Ang problema doon, hindi lang naman yung isang politiko magsasalita. Pati yung mga ka-teammate, ihilero doon para magsalita. Siyempre, iinit naman ang ulo ng mga alam mo, sa dami. Tapos magkano bibigay? 1,000 lamang. Sa dami nagsasabi sa akin. Sa dami nagsasabi niyan. Sabi ko, hindi ko naranasan kasi wala ako sa listahan ng mga yan hindi, sabi niya, pare, totoo yan. Sabi, naranasan namin yan. Na dapat ang distribution ay tanghali pa lang, tapos na. Tapos na, dapat alas 12. Tapos na. Inaabot kami ng gabi. Hanggang alas 2 sa madaling araw. Dahil sa pag-iintay doon sa mga politiko. Na akala mong mga politiko, pinagpaliwanag doon, wala na may papaliwanag, kundi yung kanilang mga propaganda. Pangako, mga dapat mahiya naman kayo. Huwag nyo nang sakyan yan. Wala naman ni piso, wala naman kayo dyan Pero ng gobyerno yan Tayo malaman. Kasi ang pinakamalaking, awan ko, sabi, bawal na mga politiko sa pagbibigay ng mga ayuda, yung AKAP na. Kasi nga ang daming reklamo. Sasalita doon, Pero makikita natin yan. At, talaga namang yun ang reklamo sa atin. Tapos sasabihin, 1,000 lang ibibigay, inaabot ka pa ng ganitong oras diyan. Kailangan, tiyaga, kailangan Tiyaga. Pero yun ang hindi nakikita ng ating mga kababayan Sana naman na tingnan din nila na hindi porke binigyan kayo ng politiko naroon na yung utang na loob nyo kasi pera din nyo yan pinaikot lang tayo, kumbaga ginisa lang tayo sarili mantika. Ganun lang yan Buti sana kung mantika ng ng baboy. Ang tingnan nyo, hindi yung bubulahin kayo, tingnan yung track record. Hindi yung porke sasabihin nyo, ang dami na ipagawa niyan. Ang tanong doon, yung bagay na solusyonan, yung problemang prioridad para sa ating mga kababayan. Baka kaya lang nagpagawa ng mga infrastruktura dahil na doon ang pera. Di ba? Sinabi mo.
Kaya pag-aralan nyo, yung iba kasi tuwan-tuwa eh. Mm. Pagka sa barangay, ganyan eh. Oo. Ang galing magpapagawa ng Tingnan mo mga na, ganda barangay captain ng barangay hall namin, ng mga barangay Oo. captain, may mga proyekto diyan, may mga pailaw, may mga pero tingnan mo, Oo. pagka imbestigahan mo, mas malaki yung ano doon eh. Ang- Mas malaki yung kinita nila doon eh, doon sa kontraktor. Oo. May mga kapitan sa totoo lang nakakapagpatayo ng ano yan, ng bahay. Mm. Ha? Nakakapagtayo ng bahay na ang lalaki. Eh kasi minsan nakakahingi lang ng mga semento yan sa kontraktor eh. Mm. Makapalit ng mga proyekto doon sa ano, Oo. sa barangay. Tapos meron pa ilang mga project na hindi natatapos. Oo. Doon sa structural design niya. Pa- Naka-tile siya. Ba't na nagkakagulo lang yan sa barangay? Alam mo kung paano nagkakagulo yan? Pagdating doon sa sa hatian. Kasi pag yung iba hindi nabigyan, nakaramdam, yung ibang konsyal, Oo. mag-iingay yan. Oo. Kasi hindi siya nabigyan eh. Oo. Dapat ano. Pagka magaling ang kapitan, pagka pare-pares yan. Kung meron isang pizza, kung 8 kayo, dapat nakahati sa 8. Oo. Minsan, swapang Swapang ang kapitan. Minsan, hindi, bibigyan na 3. Magkakasundo dyan. Yung Yung mga treasurer, kakampi. secretary, yung apro. Ayan. Tsaka yung mga ka-alyado niya. Pagka ikay kontra na kontra, wala Wala. kang mapapa. Kaya huwag kang kukontra. Umahin ka sa Agos. Oo. Ayan, Uy, Okay, medyo wala ng oras ha. At abangan niyo po ulit ang aming programa. Medyo maganda kwentuhan natin. Sa Miyerkules ha. Abangan niyo po ulit. Masarap ang New Year ng 2025 eh. Oo, ito yung unang programa natin sa Oo. 2025. At Ayan. medyo bati-bati muna. Oy, maraming salamat Tom Lago po. Maraming salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Siyempre, Sandy Soriano po ang inyong nakasama. At abangan niyo po ulit yung susunod naming programa. Maraming salamat po.